So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Paul Eguia. I'm an associate pastor here and also a member of the preaching committee. So, sino po yung mga nandito last week? Ayan, okay. Na-enjoy po ba natin ang preaching? Ang gwapo ng preacher last week, di ba? Amen, di ba? Tapos nakapag-win groups din po tayo, di ba? Napag-usapan natin na importante puso lang. Tama ba? Okay, puso lang. Kahit wag nang galingan, the Lord looks at the heart. Hindi po gano'n, ano? So sa mga first time na nandito, ano nga ba yung sinasabi ni Pastor? Tingnan nyo po, nasa Facebook page natin at nasa YouTube page po natin. Okay, nagawa na inayos ng ating brother Jared. Yan. Okay. So, sige, ngayon po ay bago po tayong series, no? Ang title po natin, nakita natin is Off-Brand or Off-brand pala. Mali ako nang nilagay dito, no? Sabi ko off-branding. Off-brand. So, napansin po natin, no? Simula po last year, na-track po namin and dumadami po tayo. No? Isa po sa mga nakita natin is dumadami na po tayo. Dumadami po yung mga people na nag-a-attend sa atin. Marami po tayong mga newcomers. Ang prayer po namin sa pastoral team is yung mga newcomers natin is masustain natin yung bilang. Pero nakapapansin niyo po ba na dumadami po tayo paunti-unti? Di ba? Minsan, pagka tumitingin tayo sa kanan natin, sa kaliwa natin, meron tayong mga nakikitang mga people, brothers or sisters na first time lang natin nakikita. Tama po ba yun? Okay, sa mga bago po na nandito, no, hindi na namin po kayo papatayuin at papasayawin sa harap like we usually do. No? Basta welcome na welcome po kayo, wag po kayo mag-alala sa mga katabi nyo. Hindi po yan masakit mga gut. Okay? Ayan. So, isa po sa mga motivation kung bakit po natin ginawa itong series na to ngayon is dahil dumadami na po tayo. Isa po sa motivation ng curriculum team or ng preaching committee is malaman natin kung ano ba yung mga culture na nagbi-build up or nagte-tear down. Okay. So, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Ayan. Nagbi-build up ba yan or nagte-tear down? Ano ba yung mga ginagawa nating mga action dito sa ating ministry, sa leadership natin? Ako ba ay nakaka-contribute sa culture na nagbi-build up, nag-encourage, or am I building dun sa culture na nagte-tear down? Diba? So, isa sa mga kailangan po nating maintindihan, ano po ba yung mga kailangan na kultura na meron sa loob ng ating simbahan para maprotektahan natin yung magandang culture or environment for the people na pupunta po sa atin. Also, isa din po motivation natin kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong series ay para po natin maintindihan kasi dito po minsan, di ba, meron po tayong tinatawag na curse of knowledge. Minsan tayo, meron na tayong mga alam at tayo nasanay na tayo. Meron po ba dito yung nagpapabango kayo tapos pagka ilang araw nyo nang nagagamit yung pabango na yun, parang hindi nyo na naamoy? Diba? Yung humahalo na. Pero sa totoo, ang dami mo na, pinaligo mo na, no? Tapos ininom mo na yung pabango, parang hindi umaamoy. No? Pero pagka tumabi ka sa kaibigan mo, sa ka-churchmate mo, naaamoy, sabi, umaalingasaw, grabe yung amoy. Diba? Ang reason po kasi nun, nagiging familiar na tayo at nag-a-adapt na po yung pang-amoy natin doon sa pabango. Minsan, nangyayari din po yun sa simbahan natin. Dahil masyado na tayo nakaka-adapt dun sa mga kinagisnan natin, kung ano-ano yung mga ginagawa natin. At minsan, may mga people tayo inside the church na parang natiis na natin. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Natiis nyo ba sila? Ayan. Okay? Dahil dumating na po tayo sa ganun, minsan, parang sa atin, nakikita natin, walang problema. Diba? Pero ang totoo po, based po sa survey, no? Isa po sa motivation ng series na to is ayon po sa survey, ay marami pong mga tao ang offended sa church. Yan. Si Mahatma Gandhi. Kilala po ba ninyo si Mahatma Gandhi? Si Mahatma Gandhi, isa sa mga tao na na-offend sa church. Ang sinabi niya, I like your Jesus, but I hate your Christians. Yan. So maraming Kung ang tao ay aalis ng simbahan, malamang sa malamang, malaking percentage yan ay hindi yan nagalit kay Jesus. Oh, kanino siya nagalit? Sa tao. Ayan.
Oo, nasaktan yan sa ka-churchmate. No? Even though ganun po ang nangyayari, ang good news po sa atin is kahit po ang pinakamalaking percentage kung bakit umaalis ang tao sa simbahan ay yung mga Kristiyano, ang good news din dito is yung mga tao inside the church ang i-enable din ni God para talagang dalin yung gospel sa buong mundo. Tama ba? So ngayon po, isa po sa mga kailangan nating maintindihan na very important, ano ba talaga yung mga kailangan nating i-avoid as a church? Na minsan dahil nakapag-adapt na tayo masyado sa ating kultura, meron tayong mga nagagawa na para sa atin parang normal na lang, pero nakaka-off pala sa iba. Kaya very important ngayon, magsa-start po tayo ng ating first topic sa ating series para maintindihan natin ano-ano ba yung mga kailangang attitudes na kailangan nating i-avoid kung kaya natin or ma-lessen. Pero kung kaya natin i-avoid para magkaroon tayo ng magandang culture inside the church. Kasi always remember, minsan hindi tayo nagiging aware na ang naging reason natin, kung maayos naman ang motive natin, it doesn't matter kung paano na yung execution natin. Tama ba? Minsan nagiging ganun eh. O basta ako, nung sinabi ko ang intention ko makaayos, kaso hindi nakaayos eh. Di ba? O basta ako, nung pinost ko yun sa Facebook ko, maayos ang intention ko, pero hindi nga nakaayos. Di ba? Basta nung kinuwento ko yung nalalaman ko na dapat hindi ko ikwento, ang purpose ko lang naman is kaayusan. Di ba? Eventually, ang output ay hindi naging okay. And pag magsistay lang po tayo sa maayos na motive alone, at hindi tayo magpo-focus kung ano-ano yung mga cultures na ine-execute nating ways na nakaka-build ng culture, yun ang mangyayari sa atin is mahihirapan tayong makakuha or maka-attract ng people inside our church. Isa po sa mga lagi kong sinasabi that the road to hell is paved with good intentions. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ano pong ibig sabihin yan? No? Actually, hindi ko din alam. No? Hindi. Ang ibig po sabihin yan, the road to hell is paved with good intentions. Walang tao na gumising sa isang araw, pagkagising niya, pakasama kaya ako. Meron ba ganun dito? Be honest. Oo. Wala. Hindi, ganito na lang. Meron kayong kakilala na nandito, turo nyo nga. Hindi, wala. Okay, wala dito, no? Mababait kasi dito. Okay, so the road to hell is paved with good intentions. Lahat ng tao, di ba, ang gusto niya, siya yung bida sa sarili niyang istorya. At walang tao na talagang gusto niya na siya yung salbahe o siya yung kalaban. Di ba? Wala ditong tao na pag gumising sa isang umaga, sirain ko kaya yung buhay ni brother. O gano'n, di ba? O kaya, manggulo kaya ako sa mundo, sakupin ko kaya yung mundo. Wala naman pong ganon. Diba? Normally. No? Ang point po dito, lahat tayo, kung meron tayong mga ginagawa, malamang sa malamang yan, magaganda yung intention natin. However, it doesn't spare us from hurting other people. Diba? Kasi ang point po dito is, hindi po natatapos sa motibo alone. Kailangan po natin makadevelop ng maayos na practices na pag na-build natin yung maayos na practices, eventually, it will build a culture inside our church. We want to be a church na parang katulad ni Jesus. Sino nakikinig kay Jesus? Sa mga first-timers po na nandito at hindi Bible people, exempted po kayo sa tanong na to. Pero sa mga taong antagal na nasa church, alam na po natin yung Sunday school lesson natin. Sino yung karamihan nakikinig kay Jesus? Sinners, tax collectors, di ba? Ibig sabihin, kung ikukumpara po natin at i-relate po natin yan sa totoong buhay, o kaya sa culture natin ngayon, ang mga makikinig, dapat sa atin, nakaka-attract tayo ng people na pag nagsalita tayo about Jesus, about the Bible, yung mga tao na ayoko sabihin kasi baka may nanonood na ganun, no? Pero dapat yung mga outside church, yung parang, gusto kong makinig dyan sa church na yan. At gusto kong umattend dyan sa church na yan. Kasi pagpasok ko talagang, di ba, sinasalubong ako, welcome, good morning, di ba, eto, magkape ka,
No, tapos may bill, no? Tapos, sabi nga ni Kuya Lance, no? Si Kuya Lance, yung ating nag-welcome sa baba. Drink now, pay later. Okay? Ayan. So, ang kailangan po nating maintindihan in order for us to really build a culture, kailangan it's a mix of good practices na gagawa natin consistently. Nung bata po ako, bago pa po ako maging member ng council, isa po sa mga prayer ko is malaman ko ano ba yung elements or factors that is allowing a person to stay inside the church and be sustained inside the church. Ang assumption ko nung bata po ako is merong isang attitude or merong kailangan isang dapat mangyari inside the church para magstay siya or ma-attract siya. Nag-survey po ako sa more than 100 people ng iba't ibang denominations, iba't ibang beliefs. Merong mga Christian, merong mga hindi, iba't ibang ages, iba't ibang gender. At ito po ang nalaman ko. Alam niyo po ba kung ano? Gusto niyo malaman? Okay? Ayaw niyo yata eh. O, gusto niyo malaman? Okay. Nag-survey po ako. Nalaman ko po, nang nakita ko po, mali yung hypothesis ko. Ang hypothesis ko, para ang tao daw ay pumunta sa isang simbahan, magstay, merong isa na kailangan nangyayari consistently. No? Pero ang na-realize ko po, based po sa survey, meron pong 4 na kailangan nangyayari. At yung 4 na yun ang nakaka-affect kung ang tao ay pupunta siya at magsistay siya. Ano-ano ba yung 4 na yun? Number 1, time slot. Anong oras? Dati ang aga po natin, di ba? 7 a.m., di ba? Binago po ng leadership yung church time slot kasi tulog pa po ang mga demonyo ng 7 a.m. No? So kailangan medyo mas late. Ayan, para mas dumami. At pag ginawa pa nating mas late, mas dadami pa. Di ba? Hindi dahil sinasabi ko na ang mga tao ay tamad. Pero ngayon kasi, dati kasi wala masyadong traffic. Diba? Naaalala ko pa yung time na 2 peso and 50 centavos pa lang yung pamasahe. Naalala nyo po yun? No? Yung barya na may agila. Kunyari, hindi nyo alam ha? Sige, ako na lang yung matanda. Sige. Okay. Pero diba, nung time na yun, ang bilis lang ng biyahe. So ngayon kasi, pag-uuwi, papasok, sobrang late na, kaya nahihirapan na yung mga tao gumising. Pag Sunday, parang pahinga na lang nila yun eh. Diba? Marami po sa mga online, no, ay tulog pa. No? May mga nanonood po ngayon na hindi pa nagtututbrush. Yan. Hindi, pero meron nga rin dito na hindi pa rin nagtututbrush. Pakibugahan nga yung katabi nyo. Hindi, joke lang. Wag. Okay, next is preaching delivery. Ayan. Diba? Okay ba yung pagkaka-deliver ng word? O baka naman walang ginawa kundi magpatawa lang yung pastor na yon. No? Buti na lang yung pastor last week, sobrang pogi. Diba? Hindi tayo nantok, diba? Okay. Next. Ito. Community. Yan. Community. Ibig sabihin, nafe-feel niya, belong siya. Yan. So, ano ba yun? No? Kailangan kinakamusta. Pero pagkabago, tas pagpasok, wag naman natin, kamusta na nanay mo? Hindi naman po ganun. No? Okay. Pero kailangan lang mapa-feel yung close ba tayo? Di ba? Baka magtanong pa yun. Last but not the least is the facilities improvement. Ayan. Sino po yung nandito? First time, meron pa bang first time dito? Wow. Meron tayong mga first-timers, no? Pagpasok nila, kala nila, coffee shop ba to? Yan. Kala nila, coffee project. Yun. Marami akong nakikita na nung Win Group Sunday natin, mga nagpicture sila doon sa ating Love God, Love Others. Diba? Isa po yan sa mga ginawa nating improvements. Isa po, dati din, sa mga nandito na ng matagal na panahon, diba? Dati, kurtina yan eh. Diba? Kurtina yan. Diba? Tapos pagka talagang nagsilakasan yung drum sa praise and worship, lumalabas yung mga lamok na nakikipag-worship din sa atin. Diba?
Pero ngayon, nakikita natin na inayos natin, di ba? At more to come. Marami pa po tayong mga aayusin. Abangan po natin yung mga improvements na gagawin natin. Isa po sa mga, nung time po na sinuggest ko po ito, dati sa leadership, isa sa mga naging comment din, pag daw ginawa natin, dati po kasi monoblock yung ating upuan. Tama po ba? Diba? Dahil plastic yon at tela to, nagkakaroon ng static. So pagka hinawakan mo yung may spark. Diba? Ay, diba? Akala natin, will ni God. Ganon. Pero, ngayon, nakikita natin medyo kutsyon na. Diba? Ang isa pong sinabi sa akin, kailangan wag natin masyadong gawing komportable yung upuan inside the church. Bakit naman po? Bakit naman po? Oo. Tama. Baka po makatulog. Pero sabi ko, kahit naman sa monoblock, nakakatulog. Di ba? Ayan. Titingnan po natin kung sino natutulog. Okay. Pero ang sinabi ko po nung time na yon, mas gusto ko nang makatulog ang tao sa loob ng simbahan. At least, pagkagising niya, di ba? Rapture na, siya na lang mag-isa. At least, pagkagising niya, kasama niya, wag naman po si Lord, di ba? Baka pagkagising niya si Lord. At least pagkagising niya, kasama niya yung mga kasama niya sa faith. Kasama niya sa convictions. Isa po sa reason kung bakit po tayo nag-a-attend ng church, hindi lang po para makinig tayo ng sermon or makapag-praise and worship tayo na every once a week meron tayong gagawin ganito para mabawasan yung kasalanan natin. Hindi naman po yun yung main. No? Again, ang church po is created, it is a community. Wala pong soul of light na lalago mag-isa. Wala po nun. Minsan, maraming mga tao, hindi na sila nakaka-church kasi ang sinasabi nila, kaya ko naman makipag-usap sa Diyos, meron kaming relationship with the Lord. Ito po ang kailangan natin maintindihan. Pag wala po tayong community, sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, unless masasabi po natin na solid ang ating willpower, na hindi tayo madedemotivate, hindi tayo may influensya ng masama, laging magiging maganda ang inputs natin. Kakailanganin natin ang community. Church is mainly a community na makakapag-influence sa atin kung ano yung damang kultura, ano yung mga dapat na behaviors na ginagawa natin, at magkakaroon tayo ng people na mag-i-encourage natin sa right path. Yun ang purpose ng church. Kaya hindi po kakayanin mag-isa. So, again, nung binalikan ko to, sabi ko, so ito pala ang kailangan mangyayari inside the church. And hindi ko po alam, nung time nila Jesus, nung time ng mga apostles, nung first church, is meron din bang naging ganito? Definitely, merong mga ganyang factors about it, preaching, di ba? Yung community, definitely. Yung facilities nila, hindi naman siguro, pag-uusapan po natin yun ngayon. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. So, ang magiging title po ng ating series, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Hard on being easy. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Father God, na magkakaroon kami ng opportunity na makapag-start ng new series so that we can learn ano yung mga bagay na magko-contribute sa magandang kultura inside the church. Lord, we want to improve the culture inside our local church so that malaman namin kung ano yung purpose namin, at ang purpose namin ay hindi mag-fellowship lang with one another but to reach out to other people na pag nakita nila na maayos ang community namin, ang fellowship, and Lord, that our dependence is nasa love mo, and that your love ang magiging essence ng lahat ng gagawin namin inside the church. It will be a better scenario for us. Thank you, Lord God, for this wonderful opportunity. May you just anoint me and use me as your mouthpiece in Jesus' name. Amen. So ngayon, kailangan natin maintindihan ano ba ang nangyari sa unang-unang church. Okay? So ang book na babasahin natin ay manggagaling sa Book of Acts. Nakikita ba? Malabo, no? So ang Book of Acts, sino ba ang author ng Book of Acts? The author of Acts is the same author ng Gospel of Luke.
Si Luke po ay 2 books ang sinulat niya, no? So both books are addressed to Theophilus. Kung makikita niyo po sa Luke chapter 1 verse 4, sinasabi niya doon na sinusulat niya yung libro niya, yung first niyang sinulat na libro, yung Luke is all about Jesus, yung buhay ni Jesus. At ito pong babasahin natin, no, for the people who are first-timers here or hindi Bible person, ang Acts po will be a story ng first church. O kaya ano nangyari sa mga disciples after mag-ascend ni Jesus. Diba? So yung sinasabi ni Luke, nung sinulat niya yung Book of Luke, at sinasabi niya rin yan na sa Book of Acts na both are addressed to Theophilus. Na pag tiningnan natin kung anong ibig sabihin ng Theophilus means lover of God. Marami pong mga Bible scholars ang nagsasabi na hati sila eh. May mga nagsasabi na totoong tao si Theophilus. And meron ding mga people na nagsasabi na si Theophilus daw ay addressed, universally reference to all Christians. So, yan yung assumption, no? Kung mga assumption kung ano yung purpose kung bakit sinulat yung Luke. And ang purpose din, isa pa sa mga purpose ng Luke, that it was to provide an orderly account by sequence. Dahil po ang main audience ni Luke ay yung mga tao na hindi Hudyo. Sila po kasing mga Hudyo, di ba, sila sa kanila nanggaling yung Old Testament at itong New Testament, particularly yung Gospel of Luke. Maraming mga tao ang gusto nilang malaman kung ano ba talaga nangyari kay Jesus. Malalaman natin mamaya na marami po kasing mga Gentiles. Pag sinabi pong Gentile sa mga people na hindi Bible person, pag sinabi pong Gentile or Hentil, yun po ay mga taong hindi Hudyo. Okay? So ano ba ang Pilipino? Hentil? Yes. Okay. So, sinulat yan kasi maraming mga Gentiles or non-Jewish people na nag-follow kay Jesus. At naku-curious sila, naniniwala kami kay Jesus. Sino ba yan Jesus na yan? Basta alam namin na nagkaroon kami ng experience sa Kanya. Pero gusto namin malaman more about Him. So nagkaroon si Luke ng account na sinusulat niya kung ano-ano ba yung nangyari, properly sequenced. Kaya kung makikita natin, mako-compare natin yung 4 na gospel, magkakaiba sila ng sequence. Pero as we have observed, no, malalaman po natin yan sa rules of interpretation ng mga scriptures na hindi po importante yung sequence. Siguro for the account of Luke, it's very important kasi nga sinusulat niya to sa mga tao na mas kailangan ng more details. Okay? So, isa din yan sa, ayan, ang pagbabasihan natin yung space ng material or yung pinakamaraming nakalagay sa material, yung first book na sinulat niya, yung Luke, is all about mga ginawa ni Jesus. And sa Acts, yung mga ginawa naman ng disciples through the power of Holy Spirit. Ang key theme ng Acts is that through the power of the Holy Spirit, we can be a means, no, to share the gospel to the world. At ang key passage niyan is Acts 1:8. Ang Acts 1:8, yun yung sinasabi that you will receive power when the Holy Spirit comes and you will be my witnesses. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. Lagi po nating sinasabi na hindi po natin goal na magpaka-perpekto sa loob ng ating simbahan. Ang goal po natin, ang target market natin ay hindi po yung mga katabi natin. Dahil ang target market natin, yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Lord. Okay? So magsa-start na po tayo, no? Magsa-start po tayo. This will be in Acts 15. So Acts 15 verse 1. Sabi diyan, but some men came down from Judea and were teaching the brothers. Yan. Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. So ano po ba nangyayari before that? No? Kasi nakita natin, nagsisimula siya sa but. Ibig sabihin, kailangan natin balikan kung ano yung mga nangyayari previously. And kung makikita natin yung nangyayari previously sa past chapter, si Paul and si Barnabas ay nag-start sila ng ministry nila doon sa Roman Empire.
No? At isa sa mga churches na napuntahan nila, makikita natin yun sa Acts 11, no? Yung church in Antioch. Antioch is, pag ngayon, kung titingnan natin kung saan yung location niya ngayon, it's in Syria. So yan po yung itsura niya, no? Imagine nyo, no? Ganyan kaganda yung church. So, yung church in Antioch, isa po yan sa, paano ba to? Earliest church na-establish. Kasi ang mother church po nung time na yon is in Jerusalem or in Judea. Now, meron naging parang sister church. Ito yung in-start nila Apostle Paul and ni Barnabas. O yan. So parang sa organization po yan. Yan po yung parang meron silang main branch tapos nagkaroon ng satellite. Ito po yung satellite church nung time na yan. So, ang Antioch po ay ang location po na Antioch, mas marami po, predominantly po, Gentiles. So mas maraming mga Greeks, Romans po doon versus doon sa kanilang mother church sa Jerusalem. So ang mga Gentiles, wala sila masyadong alam sa Old Testament scriptures. By that time, nung meron tang church in Antioch, wala pa pong New Testament niyan. Ang binabasa nilang scripture niya, nung sinasabi ni Paul kay Timothy na all scriptures are God-breathed, ang perspective ni Paul nung sinusulat niya yun ay yung Old Testament scriptures. So nung time na yan, wala pa, hindi pa alam ni Apostle Paul na yung mga sasabihin niya ay magiging Bible. No? So ang Bible pa lang nung time na yan ay yung Old Testament. However, majority po ng mga believers ni Jesus Christ nung time na yan, hindi sila familiar sa Hebrew scriptures. Basta ang alam nila, nagkaroon lang sila ng experience kay Jesus. Marami po sa atin nagkaroon ng ganun. Yun ang naging starting point natin. Experience, di ba? Meron po ba dito nagsimula ng faith nila, doktrina kagad? Merong mga ganun, di ba? Pero siguro, mas konti siya. Mas madami dito po yung nagkaroon muna tayo ng encounter kay Jesus. Tapos eventually, mas kinilala natin si Jesus deeper. Mas madami po yung ganun, no? So, yung mga tao dito, ayan sila, basta alam nila si Jesus. Tapos, nung time po na to, para po ang isang Gentile ay lumabas sa kanyang faith. Dalawa po yung magiging kalaban niya. Okay? Ang Gentile po, pagka siya ay pumunta nung time po ng Roman Empire, meron pong tinatawag na freedom of religion. Okay? Sila pati yung Persian Empire ang nagbigay ng ganyang freedom. Na pwede kang mag-practice ng sarili mong relihiyon. So kaya po merong mga Pharisees noon, may mga teachers of the law. Ito po yung question. Kung nagpa-practice sila ng freedom of religion, bakit yung mga Christians pina-persecute nila? Kasi po, nung time po na ginawa po yung Roman Empire ay nagsabi na magkakaroon ng freedom of religion, wala pa talagang Christianity. Christianity came from the word little Christ. No? Kasi nga si Jesus yung fina-follow nila. Nung time na kasi na sinakop ng Roman Empire ang Israel, wala pang ganun. So, nabuo lang siya nung nag-exist na yung Roman Empire. Kaya ang tingin ng Roman Empire sa mga followers of Christ ay kulto. No? Parang bagong sibol na paniniwala. So kaya, hindi legit. Ganyan, hindi yan legit. No? So, ang Gentile, para siya pumunta sa belief kay Christ, dalawa yung nangyayari sa kanya. Una, tinatalikuran niya yung pamilya niya. Tinatalikuran niya yung mga beliefs ng pamilya niya. Karamihan po ng mga Gentiles ay nandun sila sa pagan worship. Marami silang Diyos. No? Yun po yung una nangyayari. Pwede silang itakwil ng pamilya nila. Pangalawa pong mangyayari is, pwede silang patayin ng Roman Empire. Kasi meron kayong sineserve na king, si Jesus. Si Caesar ang king. So that's treason. No? Hindi siya nakikita as religious practice. So ngayon, itong mga Gentiles na to, di ba? Imagine nyo, sige, kahit na ito yung mga risk, alam ko yung mga risk na mangyayari sa akin pag sumunod ako at ginawa kong Lord si Jesus ng buhay ko, pupunta ako sa faith na yan kasi undeniable yung experience na natagpuan ko sa Kanya. And isa pa sa mga reason kung bakit gusto ng mga Gentiles mag-believe or sumama
sa belief, no, ng Christianity nung time na yun is because wala po ikaw gagawin. Ang kailangan mo lang gawin is mag-believe. Wow! Mag-believe lang. So ngayon, habang nangyayari po yan, imagine nyo, no? Biglang meron pong mga tao from the mother church or the mother organization ang nagpunta. Tingnan nga natin yung sister church nga natin. Punta nga tayo doon. Pagpunta nila doon, nakita nila puro hentil. Okay. So nakikita nila, iba yung galawan. No? Siyempre, magkaiba ng kultura eh. Ano pong sabi nila? Diba? Some men came from Judea. Sino ba tong mga men na to? Mamaya malalaman natin kung sino po yung mga yan. Sinabi nila, oy, masyado kayong masasaya. Pagpasok siguro nila sa church, nagsisiyahan, nagkakantahan, psalms, hymns, and spiritual songs, nagkikwento about ng mga experience kay Jesus, nakaganon sila, sabi nila, teka. Ba't kayo natutuwa? Kasi may eternal life na sa amin. Pag natapos na kami dito sa mundo na to, meron kaming pupuntahan, mas maganda, eternal life kay Jesus. Pero teka lang, sabi ng mga tao na to, no? Hanggat hindi kayo circumcised, hanggat hindi kayo tuli, sabi, hindi kayo maliligtas. So imagine natin, no? Okay. Imagine natin, pupunta tayo sa lens nila. Sa Pilipinas po, normal po yung circumcision, yung act of circumcision. Di ba tayo? Diba? Normal siya. Custom natin yan. Mga lalaki dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa po, hindi. No? So imagine, no? Nagsasayahan sila, nakikwentuhan sila about the Lord. Sobrang saya-saya. Grabe yung ginawa ni Lord. May pupunta. Uy, ito yung mga leader doon sa mother church. Sabihin, kailangan nyo muna magpatuli. Ano yun? Kasi may puputuli na balat doon eh. Yan. Balat? Anong balat? Dito ba? Ano ba? Dito ba? Ano ba? Dito? Tapos nung kinuwento na, no? Ay, ganun. Alam mo yung feeling na may hidden charges, no? Diba, yung nagbayad ka, ito na lang yung babayaran. Wala na, sir. Pirma ka ngayon ng kontrata, no? Biglang nung nagkontrata na, biglang, ay sir, meron pa palang, sorry sir, hindi ka pwedeng umalis sa project. Pinirmahan mo na yung kontrata. Yun yung feeling eh. Di ba? Pero bukod po doon, hindi lang po yun yung circumcision, the act. No? Ang point po dito, ang mga Hudyo po is meron pong 613 laws. Nahahati po yun sa mga ano yung hindi mo dapat ginagawa at ano yung mga ginagawa mo. So for ilang years, no, yung mga Hudyo ay nahirapan po doon dahil alam nila yung Old Testament scripture na merong pinapagawa sa kanila, pagka nagkasala ka, magsasacrifice ka, pinagdaanan po nila lahat yun. Itong mga to, nakikita nila nagsisiyahan, ganun lang. Diba? So parang sinabi nila, teka, kailangan nyo munang, hindi lang po yung act, kailangan nyong maging aware dun sa mga kultura, konteksto ng lahat ng mga pinagdaanan namin. Parang ganun. Yung sinasabi. Nakakagulat yun. Di ba po? Kung yung tao, aalis siya sa faith niya, tatakwil niya yung pamilya niya. At pwede niyang ipiligro yung buhay niya. Tapos mayroong mga tao na naniniwala kay Jesus na dapat nagsashow ng labang magsasabi, hindi, pero hindi lang yan sapat ha. Dapat gagawin mo to. Yung mga bago, sabihin na, teka, wait lang. Parang mabubulunan kami. Diba? Tapos sinabi nila, asa na si Paul? Sabi ni Paul, for it is by grace you have been saved daw. O bakit ngayon wala naman sa usapan? Sabi mo, faith lang. Diba? Asa na si Paul? So tinawag nila si Paul. And after Paul and Barnabas had no small dissension, and debate with them, Paul and Barnabas and some of others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So, asan si Paul? Paul, yes, yun yung mga leaders natin. Sabi nila, kailangan tuliin daw.
Ay, no? So sabi ni Paul, sige, punta na lang tayo dun sa main branch, dun natin pag-usapan. Hindi nakipagdebate. Noong time po na to, sa Acts 15, si Paul ay hindi pa po siya the Apostle Paul na kilala natin na nagsulat ng 1/3 ng Bible. Noong time po na to, neophyte pa lang siya. Hindi pa siya, parang under the care pa siya ni Barnabas noong time na to. So hindi pa siya, kung makikita kasi natin sa mga ibang passages, di ba, sa Galatians, medyo galit siya doon, nakikipagdebate talaga siya, pati si Peter, dinidebate niya. Noong time po na to, medyo, okay, hindi pa siya, no? So sabi niya, sige, punta na muna tayo sa Jerusalem, doon natin pag-usapan. Okay, so sige, lahat sila nagpunta doon sa Jerusalem para pag-usapan to doon sa mga tinatawag natin kung sa organisasyon, board of directors. Ayan. So makikita natin sa verse 3, sabi diyan, so, being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria. Ano pong napapansin nyo dito? Meron po ba kayong nakukumparahang scriptures? O sa mga may hilig sa Bible trivia, diba? Merong naging contrast po dito. Kung maaalala po ninyo, sa John chapter 4, for the people na lumaki sa simbahan dito, si Jesus po ay kinatagpo yung Samaritan woman. No? At kung babasahin niyo yung passage na yon, si Jesus lang mag-isa nun. Wala yung mga disciples niya. Bakit? Si Jesus lang yung dumaan sa ruta na yon. Dahil yung mga disciples niya, nag-long cut. No? Bakit? They don't want to pass through Samaria. Bakit? Andun yung mga half-breed. Dahil ang mga Hudyo, ang tingin nila sa sarili nila, kami ang chosen ng Lord. Okay? Kami ang pinili ng Diyos. We are the chosen ones. Okay? So yung mga tao na sinabi ni Lord na huwag kayong maki-intermarry. Ano ba yung Tagalog yun? Maki-asawa or sa ibang lahi, di ba? Dahil naki-asawa kayo, mga low grade, no, na nilalang, no? Mas mababa sa amin. No? Mahal namin si Jesus, kami yung kami yung love ng God, kami yung magbibigay ng message ng love ni God, pero di kayo kasama, no? So very ironic, no? Dumaan na sila dito kasi this time, kung titingnan po natin, ito pong Acts 15, approximately 20 years after the resurrection. Okay? So medyo marami ng mga nangyari, marami ng mga mindset na nabago. And marami sa kanila, yung talagang led na by the Spirit. So nung time na yan, nag-pass through sila sa Phoenicia and Samaria. Phoenicia is Lebanon, no? Kung hindi po ako nagkakamali. So dumaan sila dyan. Habang dumadaan sila dyan, siguro meron din silang mga believers na nakakasalamuha dyan, describing in detail the conversion of the Gentiles and brought great joy to all the brothers. Naku, kakwentuhan sila, no, habang nasa biyahe sila. Noong time na yan, wala pa kasing bus, no? So, nung nababiyahe sila, kinakwento nila kung anong mga nangyari, kung anong mga ginawa ni Lord sa buhay ng mga tao. So, verse 4, sabi dyan, when they came to Jerusalem, ayan na. Ito na. Exciting to, guys. Okay? Tuloy ba natin? Ayan, verse 4. When they came to Jerusalem, andun na. Ayan na. Andiyan na. Exciting. Andun yung mga tao, yung some men. Sino ba itong some men na to? No? Tapos si Paul, pati si Barnabas, tapos pumunta na sila sa Jerusalem. Andun na. Andun na yung mga apostles ni Jesus. Pati yung mga leaders. Mag-uusap-usap na. Magkakaroon na ng debate. So may soundtrack. Alam niyo kung bakit ganun? Kasi yan, sinabi dyan, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done for them. Tapos yan na. May music. Bakit kaya may music? Basahin natin, no? Sa susunod na passages. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Ayan. Kaya yung music, tigs, tigs. Kasi sabi, merong party yung Pharisees. Nagpa-party sila. No? Hindi, guys, baka marong context tayo. Hindi. Sabi diyan, but some, pagkapasok, uy!
But some believers who belonged to the party of the Pharisees. Ulitin natin ha. But some believers who belonged to the party of the Pharisees. Ha? Di ba tong mga Pharisees na to yung nagpapatay kay Jesus? Tama ba? Sila tong mga naiinggit. Sila to nung mga previous series natin. Ito yung mga kadebate ni Jesus. Ano nangyari? Ano nga ba nangyari? Nung si Jesus, sinabi niya, mamamatay ako. At in the third day, mabubuhay ako. Ginawa niya. Ngayon, kung sino po dito makakapagsabi ng same thing? No? Brother Paul, mamamatay po ako. Pero in the third day, mabubuhay ako. Ay, sasambahin ko kayo. No? Malamang, no? Nung sinabi ni Jesus yan, yung mga Pharisees, hindi, papatayin ka namin. Gusto ka naming mamatay. Namatay, tas nabuhay. Paano pa? Wala na. Hindi mo na mapapatay. Nagkaroon ngayon ng conversion rate. Okay? Yung mga Pharisees na to, nung after nilang gawin yung kay Jesus at nakita nila, nag-resurrect, di ba? Hindi ka pa ba maniniwala doon? Di ba? So, nagkaroon po ng mga Pharisees na believers ni Jesus. And itong mga some men na nakita natin po kanina, yan po yung mga grupo nila. Kaya sa kanila nang galing yung message na hindi, kailangan hindi lang faith lang, ganun-ganun na lang. No? Kailangan, nahirapan tayo, inaral natin itong mga to. Tapos sila ganun-ganun lang. Tapos parehas kami, eternal life. Come on. Di ba? Hindi pwede. So pagpunta nila doon, sinasabi ni Apostle Paul, siguro nagsusumbong siya, sabi nila kailangan pa daw, necessary pa daw. Di ba nga, by faith lang tayo, through grace? Biglang may mga Pharisees na napunta doon, di ba? Sabi, hindi, kailangan, necessary yun. Di ba? Necessary yun, kailangan pagdaanan din nila yung mga pinagdadaanan natin. Now, the apostles, ito pong apostles na sinasabi po dito ay yung followers ni Jesus, yung disciples ni Jesus. Tapos yung elders, sino yung elders? Mamaya, malalaman natin. The apostles and the elders were gathered together to consider this matter. So pinag-usapan nila, no? Ano nga bang kailangan nga ba? Biro nyo, no? Hindi lang sa simbahan natin may debate. Ayan. Kaming mga pastoral team, nagdidebate rin kami, no? Pero mahal namin ang isa't isa, no? Malakas ang boses namin. Nakikita ni Ate Weng, di ba, na talagang pero hindi, yun, part yun, no? Kasi gustong-gusto natin yung ginagawa natin dito sa church, di ba? Kahit na minsan hindi sumusunod, no? Yung mga tao. Pero gustong-gusto natin. Hindi, mababait po lahat, no? So, ayan. And after there had been much, debate. Tandaan po natin na okay lang mag-debate. Ang wag yung debate, hindi bate. No? O yung mga hindi tumawa, hindi na gets, no? Pang matalino kasi yun eh. Huli na yung tatawa, okay. After there had been much debate, kung makikita po natin throughout the scriptures, iba-iba po kasi yung dispensations na ginagamit ni God. Nung una, direkta. Diba? Kay Adam and Eve, rekta eh. Sumunod, nagkaroon na lang ng isang tao yung kinakausap. Then nagkaroon ng judges. Then nagkaroon ng kings. Then nagkaroon ng prophets. Noong time po nito, ang way nila para malaman, no, is through discussions. At makikita natin, hindi basta-basta lang discussions to. Papakita po natin mamaya kung ano-ano yung loob ng discussions na yun. So sabi doon, after much debate, nag-uusap, dapat ganito, ganyan. Hindi ko alam kung mahal pa rin nila yung isa't isa ba nakikipagdebate sila. Paano ba makipagdebate ng mahal mo pa rin yung isa't isa? Alam mo, brother, nakakainis ka eh. Pero mahal kita, bro, ha? Hindi ko alam, no? Basta, nagde-debate sila. Sabi doon, Peter stood up and said to them, brothers, ayan, you know that in the early days, God made a choice among you, that by my mouth, the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Approximately siguro mga 10 years ago, no, prior this story, si Peter po is binigyan ng vision ni God about Cornelius.
isa pong Gentile, no? And si Cornelius, ang ganda niyan eh, no? Ito yung parang mga napapanood natin sa pelikula o kaya yung mga kinakwento natin, no? Si Peter, napanaginipan niya na merong hihingi ng tulong sa kanya. Tapos si Cornelius, napanaginipan niya na kailangan niya si Peter. Tapos nagtagpo sila, ang bilis lang, sabi ni Peter, ako yung hinahanap niyo. Oo, ikaw nga. Parang soulmate, no? Parang gano'n. Kaso nga lang, syempre dito sa Pilipinas, sa mga pelikula, babae at lalaki yun. Dito, parang about the Lord yun. So nagkita sila, no? Tapos simula nun, nag-start ng transformation si Peter at nare-realize niya na ito na yung time na sinasabi na pinaprophesy in the Old Testament. Na gagamitin yung bansang Israel para sa kanila manggagaling yung good news na yon. Ang assumption ng mga tao is by force yun gagawin. Merong isang Messiah, merong isang leader na siya magli-lead sa Israel tapos sumunod kayong lahat sa amin, sasakupin, no? Doon nila nare-realize na pag sinabing gagamitin yung Israel as the nation kung saan manggagaling yung blessing, ibig pala sabihin, doon manggagaling yung Messiah. Si Jesus. At doon nare-realize ni Peter, it's not about them. Na parang, oo, kayo yung chosen, pero hindi para pogi. No? Chosen para dalhin sa mundo. Para lahat makakilala sa Lord. Yun po yung pinaka-essence for everyone to come into the knowledge of God. So ito yung kinakwento ni Peter, no? Alam niyo yung nangyari sa akin. Di ba? Mga Gentiles to. At nung time na to, ito, very crucial. Verse 8. Sinabi niya, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. And God bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. Bakit po crucial yan? Yung verse 8. Ang point po dyan, binigay yung Holy Spirit sa mga Gentiles. Even without them doing yung mga ceremonial at moral laws. Merong ginawa ang Diyos na bago pa mangyari itong debate natin, meron na siyang ginawa na pwede nating basihan na hindi na kailangan dumaan ng mga ganito. Kasi si Cornelius, yung household niya, mga tao, yung Gentiles, they can now come to the Lord at hindi na nila kailangan. Si Cornelius ang isang example, no? Na hindi na kailangan dumaan ng ceremonial and moral laws ng mga tao. Ang importante lang, magkaroon sila ng faith kay Jesus. Kasi, ang parang sinasabi ni Peter, kung kailangan natin to gawin, itong sa mga brothers natin sa Antioch, bakit yun? Kay God galing yun eh. Diba? Kung kay God galing yun, ibig sabihin, hindi mo yun pwedeng i-refute yung process na yun. So, as we move further, sabi sa verse 9, and He made, sabi ni Peter, the Lord, si God daw, made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Church, ang question, ano ba talaga ang issue nila? Okay? Malalaman natin yan in a bit, no? So sabi sa verse 10, now, therefore, ba? Alam nating lahat, sinasabi nga, di ba? Binigay yung law para malaman natin na kung gusto parang si Lord, ito yung ginawa ni Lord eh. Anak, gusto mo akong ma-please sa iyong behavior. Sabi ng tao, gusto kitang ma-please sa behavior. Hindi ko kailangan ng tulong mo, gagawin ko, ibigay mo sa akin, ano bang gagawin ko? Binigyan ng 613. Yan. Ay, ang hirap pala. Buti na lang, hindi po yun ang basis ng salvation. Pero parang ang sinasabi ng God, di ba? Kung babasahin po ninyo sa mga people na nakatapos na ng Bible, Diyos ko,
ang hirap mag-reflection pag binabasa yung book of Leviticus Puro numbers. Sabi ko, ano ba? Accounting book pa ba itong, anong Bible pa ba to? Diba? Ang daming measurements. O ano ba to? Engineering book. No? Ang daming measurements. Ang point po dito, parang sinasabi ni God through the Old Testament scriptures, kung gusto nyo ng standard of holiness na kayo gagawa, din sige, be my guest. Ito ang standard ko. Kaya sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang mga epistles, walang ginawa ang law. At when Apostle Paul is talking about the law of Moses, walang magagawa ang law kundi ipakita kung gaano tayo ka-helpless. Kaya nga dumating si Jesus Hindi nyo nga kaya si kaya. Diba? Diba meron tayong mga ganyang experience, pwedeng, sino dito yung may mga anak na po? Diba? Ako na, hindi, ako na. Sige, ikaw na. Manonood ka, papanoorin mo, hirap na hirap. Sige, kaya mo yan, diba? Kaya mo yan. Hindi mo kaya. Minsan din, sa mga walang anak, tayo. Diba? Ito yung mas masakit sa pride yung, hindi, kaya ko to. Hindi mo pala kaya. Kaya ko to Lumabas na lahat ng ugat mo, no? Ganun yun Ito yung sinasabi ni Peter dito sa verse 10. Guys, tayo nga hindi natin nagawa. Ang point niya, doon sa verse 8, ang sinasabi niya, merong ginawa si Lord na hindi na kailangan dumaan dyan. That's one. Number 2, sige, kung magiging basihan natin is yan, tayo hindi din kasali. Kasi hindi nga natin nagawa Walang nakagawa. Diba? Sinabi ni Jesus, diba? Meron naging encounter yung sinful woman na nahuli siya. Meron pong story for the people na first time lang nandito o hindi Bible person. Meron pong naging story na merong caught in the act of adultery. At according po sa batas ni Moses, ang gagawin doon, stone to death. Itatrap nila si Jesus. Kasi, pag pinatay ni Jesus yon, pumayag si Jesus na patayin yun, pwede nilang isumbong, bakit mo pinatay? Under Roman law, bawal yun. Pero, pag hindi naman niya pinagawa, magagalit naman yung mga fans club ni Jesus sa mga Hudyo kasi hindi niya sinunod yung law sa Bible ni Moses. So ano sinabi ni Jesus? Ang galing na sagot, di ba? Sige, kung sino walang kasalanan, siya unang bumato. Edi tahimik sila. Di ba? Walang nasabi. Kahit yung mahatching Pag ano na lang siya tahimik. Di ba? So paano sinasabi niya dito? Ang sinasabi dito is, kung ipipilit natin yan sa kanila, bakit merong ginawa si Lord na faith lang, hindi na kailangan gawin yung ceremonial laws. And if gagawin natin yung basis, dapat tayo bagsak din. Because even us and our fathers, we weren't able to bear that. But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Ang ganda po ng magiging contrast dito. Ano po yung kinakwento ni Peter dito? Bible ba? Galing ba sa Bible yan? Or galing yan sa experience niya? Galing yan sa experience niya. Diba? We cannot refute the Bible. Pero experience, hindi mo rin pwedeng i-refute yun. Diba? Hindi ko sinasabi na experience alone, okay lang. Pero ang point ko, hindi mo pwede rin i-refute yung experience Diba? Hindi nangyari sa akin. Hindi. Dream mo lang yun. Wala nun. Hindi mo din yun pwede gawin. Diba? So, kinakwento niya yung kanyang experience. And all the assembly felt silent. Ganyan. Bigla may nag-text, no? Yun. And they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done. So after magsabi ni Peter ng kanyang piece, si Barnabas and si Paul nagkwento rin. Ito yung mga nangyari.
Sa tao ba yan? Kaya ba ng tao yan na nagsispeaking in tongues? Hindi taga doon, pero ini-interpret nung, paano niya alam yung, sa tao ba yun? So, nagkwento sila what was God doing through the lives of the Gentiles. After they finished speaking, ayan na, nung tapos na silang lahat, nagsalita si James. Kilala niyo po ba kung sinong James yan? Meron po kasing 3 James sa Bible. Diba? James, the son of Alphaeus, isa sa mga disciple ni Jesus. And meron din James, the son of Zebedee, yung kapatid ni John the Beloved. Sino yung isa pang James? Lebron James, tama kayo. Okay. Si King James. James, the brother of Jesus, or the half brother of Jesus. Diba? Alam niyo po ba, sa tingin niyo, sino to nagsasalita? Ha? Pag may magsabi ng Lebron James, talaga naman ha. James, the brother of Jesus po yan. Ito quick background story. Sino po dito ang may kapatid na may ate or may kuya? Hindi yung may kapatid ka na mas matanda sa'yo. Yun. Sino po dito? O yan, imagine nyo Nyari yung kuya nyo or yung ate nyo, isang beses, no? May sabihin ako sa'yo. Pumunta sa bahay, no? Sabihin ako, ano yun? Alam mo ba na ako si Lord? Nagtawanan kayo. Bakit? Baka batukan mo eh. Di ba? Alam niyo po, nung time na to, si Jesus, sino lang nakakaalam na siya yung Messiah? Sa family. Nanay niya. Sino pa? Si Joseph, di ba? Paano may explain ni Joseph yun, di ba? Di ba kalokohan yun eh? Parang, ba't buntis ka? Hindi, virgin pa ako. Niloloko mo ba ako? Hindi, buntis ka nga eh. So malamang sa malamang, alam ng parents niya. Makikita po natin sa mga scriptures na habang nagmi-ministry si Jesus, kinukuha siya ng mga kapatid niya. Makikita po natin yung sa Gospels. Diyan na naman yung mga pamilya mo. Ano sabi ni Jesus sa kanila? Hindi, ang pamilya ko ay yung gumagawa ng will ni God. Yun eh. Kung makikita nyo po, nung time ng Gospels, habang Jesus was doing his 3-year ministry, James was an unbeliever. Para siyang yung mga Pariseyo. Hindi siya naniniwala na, kuya mo daw, sabi ng kaklase niya, kuya mo daw yung Diyos. Oo nga eh. Nag-uugas lang ng pinggan yun dun eh. Sa bahay eh. Diyos. Diba? So, pero kung mababasa po natin sa Acts, chapter 1 and chapter 2, dun po nag-start magbago lahat for James. After the resurrection, Jesus Christ was undeniable. So, nung time na yan, makikita po natin, nagsalita. Sino-sino yung nagsalita? Si Peter? Sino pa? Si Paul? Si Barnabas? Huli po nagsalita si James. Na itatanong nyo ba bakit siya yung nagsalita na huli? Kasi nung time po na yan, siya po ang leader ng church. Not Peter. Ang akala natin, di ba? Ang leader ng 12, si Peter. Di ba? Kasi si Peter siya yung, hindi Lord, mamamatay ako para sa'yo. Ganun, di ba? Yung nung naglalakad sa tubig, ako, emotional. Bibo, di ba? Alam nyo dati nung bagong leader ako, gustong-gusto ko yung mga bibo. Ngayon, ayoko na ng mga bibo. No? Wala akong tiwala sa bibo. No? So, mga bibo yung mga, hindi, yung gustong-gusto, yung gustong maging leader, nakakatakot po yun. No? Mas gusto ko yung mga leader na medyo takot eh. Kasi alam nila yung cost. Si Peter, eventually, kung makikita nyo, even sa mga epistles, isa po sa mga, alam nyo po ba kung sino yung pinaka-organized epistle writer? Sino? Sasabihin nyo si Paul. Si James. Pag titingnan nyo po kung paano kinonstruct, si James is a very
detailed, organized, and matalinong tao to. No? Kung babasahin niyo yung epistle niya. And a lot of Bible scholars ang nagsasabi na sa kanya yung pinaka-organized na epistle written. No? So, noong time na to makikita natin, 20 years after the resurrection of Jesus, sino na ang leader ng First Church? Yung half-brother niya. And ito po yung gusto kong message natin as we start this series. Nung sinabi ni James yan, siya na yung huli nagsalita, sabi niya, Simeon has related how God first visited the Gentiles to take from them a people for His name. Sino po yung Simeon dyan? Si Peter. Kasi po, ginagamit ni James yung Hebrew name ni Peter. Kasi he was talking to the Hebrews, to the Jews. No? Parang kinakwento niya, nire-relate niya kung ano yung mga sinabi ni Peter. And with this, the words of the prophets agree, just as it is written. Alam niya yung Bible din. Diba? And he will be quoting from Amos chapter 9. Sabi diyan, after this, I will return and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it. Kung si Peter, si Simeon, nagsasabi siya ng mga real-life experience ng mga ginawa ni Lord at encounter niya kay Jesus. Ganon din si Barnabas and Paul. Ako yung sinasabi ko, lahat ng mga yan ay nangyari hindi dahil tsamba. It was written in the Bible. It was written in the scriptures all along. It was in Amos 9. After this, sabi dyan, I will return and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it. That the remnant of, Nino, Jerusalem ba? Hindi, mankind. Dadating yung time. Natapos na yung Jerusalem lang, chosen nation, tapos na. Jesus tore the veil. Ito na yung time na yun. That mankind may seek the Lord and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who makes these things known from of old. Mangyayari talaga to. At ito po ang gusto kong iwan sa atin ngayon. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Basahin ko ulit. Therefore, my judgment is that we should not trouble those of the Gentiles who turn to God. In other English translation, ang sinasabi dyan ni James, as a leader, as the head of the church, it is my judgment that we should make it easy for the people who are turning to God. Let us make it easy for the people who are turning to God. So ngayon po, ito po ang question. What does it mean to make it easy? Marami po sa atin, no? Sino po dito yung mga more than 10 years na nasa Lord? Pakitaas po ang kamay. Sige, wag po kayo mahiya. Okay, pero lang yung baka nahihiya kasi basa, no? Okay. More than 20 years. Okay. Tatanungin ko po, no need, this is a rhetorical question. Okay? Sa mga people who are more than 20 years na nasa Lord, more than 10 years na nasa Lord, more than 15 years na nasa Lord, meron po akong question sa inyo. If ever ba, dadating ang time, yung simbahan natin, hindi papangit yung lobby, babalik sa monoblock, magiging electric fan, mag-church pa rin kayo rito? Ang daling sagutin. Diba? Ito po yung problema.
Yung mga taong hindi pa ganun kamahal si Lord, wala po sa ganyang playing field. So ano pong ibig sabihin natin ng make it easy for the people who are turning to God? Two things. Number one, the world is competing with the church. If the churches will not do their work, if the churches will not disciple the next generation, the world will. At marami silang weapons para gawin yun. TikTok, magagandang TikTok videos, magagandang YouTube videos, mga clickbait na titles, mga hashtags nila, alam nila, magagandang images, maraming weapons, no? Kumbaga sa gera, yung kalaban ng simbahan para hulihin yung next generation is marami silang armas. Meron silang Gatling gun, meron silang granada. Yung church, armas? Wala masyado. Ang gagawin pa ng church, gagawin pang boring yung mga fellowship. Tapos ano sasabihin natin? Ng mga matatagal na sa Lord, kung si Lord talaga pinunta mo, yan. Okay lang na boring. Totoo yun. Pues, sino pupunta sa mga night of prayer? E di yung mga mahal lang si Lord, paano yung iba? Let us not make it hard for the people who are turning to God. Magpipreach ako dito, puro Greek. Hindi ako magpapatawa, seryoso lang ako the whole time. Galit ako. Tapos sabihin nyo, grabe, ang boring ng preaching. Sasabihin ko, ayusin mo yung puso nyo. Dapat sa Lord ka lang nakatingin. Tapos ang kalaban mo, yung mundo na napaka-engaging sa kanilang basura. What are we doing? What are we doing for the people who are not yet in that level of love for the Lord? Kung kinakailangan natin i-aircon lahat, na parang sa sobrang lamig magso-snow, then gawin natin. Kung pwede tayo mag-invest na lahat ng mga upuan natin, lazy boy, para mapapunta yung tao, makakarinig sila ng salita ng Diyos. At kahit dun sa time na yon, yung word ni God ang magbabago sa kanila, then let's do it. Kung kinakailangan naming mga preachers na mas mag-aral, para mas maging engaging kami, para makinig ang mga tao ng salita ng Diyos, why not? It is worth it. We will do the extra work. Christians, we will do the extra work so that we can come to them. Hindi pwedeng lagi na lang tayo mabubuhay doon sa, dito lang ako, kayo mag-adjust. Dahil meron nga tayong tinatawag, di ba, na love languages. Pag sinabing love languages, hindi pwedeng, ganito ako magmahal mag-adjust ka. Ganito ako magmahal iko-correct ko yung mga wrong doctrine mo in public. That's love. Love does not rejoice in the wrong. Love ba yun? Kanino ba dapat perspective? Kanino ba dapat lens ang masusunod when it comes to love? Sa recipient, yung nagre-receive ng love o yung nagbibigay? Yung tatanggap. Kasi, pag magmamahal ka, pero sa sarili mong definition at sa sarili mong comfort, hindi na siya love. It's counterintuitive. Because love is selfless. So tayo as church, anything
na pwede nating gawin para tayo yung mag-adjust so that we can come to the people. Let's do it. Alam nyo, isa sa mga pinapagawa sa akin ni Lord is maging consistent ako sa social media ko. Sabi ko, basura lang dyan eh. Lahat ng mga nakapost dyan, ilusyon. Dahil para sa akin, mas gusto kong mag-build dun sa realidad. Peke lang dyan eh. Puro edited dyan eh. Lahat ng mga pinopost sa social media, highlights. Kaso pag magiging ganun yung isip ko, nasan ba yung target market ko? Nandun eh. Sinasabi sa akin ni Jesus, anong ginagawa mo? So sa atin, brothers and sisters, kung meron akong iiwan sa atin, therefore, my judgment is that we should make it easy for those people who turn to God. Isa pa po sa mga, pakipindot yung play, yan. Isa pa sa kailangan din nating maintindihan, another layer to it, is minsan nagkakaroon tayo ng mga convictions na tayong mga mahal natin si Lord, nakapag-develop tayo. Diba? Meron tayong mga, ako gusto ko umattend ng night of prayer regularly. Diba? Ano pa? Marami tayong mga convictions na hindi biblical, hindi commands. Ano-ano ba yung mga example niyan? Ako, ano ba mga example ng mga, hindi ako manonood ng mga movies, no? Na hindi makakapagbigay sa akin ng maayos na input. Hindi ako makikipag-business doon sa tao na magkaiba kami ng conviction sa Lord. Those are convictions. Okay? Kaya nga sinasabi doon sa word ni Pastor MJ nung night of prayer, sabi, flee from all forms of evil. Hindi siya evil pero from it, pagka pinagpatuloy mo, pupunta doon. Pero sa ating mga Christians, na-develop po natin yun kasi meron tayong kanya-kanyang mga context. Hindi po natin yun pwedeng ipilit. O dapat ikaw din ganun. O dapat araw-araw ka nagdi-devotion, brother. Tapos kailangan gawin mo OIA. Bago pa lang ako eh. Hindi, dapat ganun. Dapat ganun. Hindi, pero di ba okay yung mag-start mo? Hindi, ganun, kagad. Ngayon na kagad. Yun, di ba? I'm not talking about the biblical things, Mag-disciple, yun. Pinapagawa talaga ni Lord yun. Di ba? Magbasa, mag-pray, mag-fasting. Yun, kung sinasabi yun, okay lang yun. For the people who are claiming na Christian sila, pwede natin yun i-impose sa kanila. Makikita natin yun sa mga next topic. Okay? Pero ang point, pag yung tao, kiniklaim niya na Kristiyano siya, then pwede tayong magganon. Pero pag yung tao wala pa, andun pa lang sa tinitingnan ko pa lang. Hindi pa ako talaga nasa Lord eh. Pumupunta pa lang ako sa church kasi pogi ng mga pastor. Nandun pa lang ako. No? Fun mode pa lang, wala pa sa Lord. No? Okay lang yun. Kung nandito ka ngayon, sinasabi mo na hindi ko pa kaya, bitawan. Yung mga bagay na kailangan kong bitawan, okay lang yun. Pero kailangan lagi ka nandito. Sumama ka sa community na to. At tayo namang mga matatagal na sa Lord, let us not make it hard for these people. Kung kinakailangan natin bumaba sa level, kung kinakailangan natin mas mag-communicate better, i-avoid natin yung mga spiritual jargons. Kung mas kailangan natin magpatawa to reach them out, let's do it. Hindi naman yan habang buhay eh. Kasi pag tumama yung salita ng Diyos dyan paulit-ulit, imposibleng hindi yan magbabago.
At magugulat na lang tayo, yung mga tao na yun, kasama na rin natin sila na ginagawang easy for the people who are turning to God. Let us be that church, no? That we will be hard on being easy on people who are turning to God. Bakit? Because we love them. Gusto natin ma-experience natin kung ano yung na-experience natin. Kung gaano kaganda si Jesus sa buhay natin. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Lord, help us be that church that will be hard on making it easy. Na hindi na namin pupuntahan doon sa point na kailangan pagdaanan din namin yung mga hirap na pinagdaanan namin because we are searching for significance, value, or importance doon sa mga ginawa namin for you. Because it's not about us. It is not about what we have done. But everything has everything to do, Lord God, with what you have done. And Lord, yun po sana yung makita namin. Kung pagkakaroon kami ng mga tendencies na mga default response na ang magiging goal namin is itulad sila sa amin. Lord, help us, remind us that we are not called to draw people to us and to make followers of us, but to make followers of you. Help this church, transform this church, Lord God, from the inside out, so that we can be a channel of your transformation for our country. Thank you, Lord God, for this time. In Jesus' name, amen.